Paano ba natin masasabing matibay at maaasahan ang isa sasakyan kung bago pa lang sila sa market natin? Ang accurate na reviews, manggagaling pa yan sa mga totoong owners. Meron pang isang paraan, isang matinding challenge ang dapat nitong pagdaanan. Welcome sa Jetour T2 Endurance and Durability Challenge. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano ang mga gagawin sa challenge na ito. Pero sa loob ng 3 araw, susubukan natin ang tibay at kakayanan ng Jetour T2. Para sa unang araw, maagang call time. 2:47 AM pa lang, nagbiyahe na kami ni Mrs. papuntang Jetour Quezon Avenue dahil yun ang aming ground zero. Doon magsisimula ang challenge. Naghahanda na ang buong team dahil 3 Jetour T2 ang dadalhin. Isang T2 IDM at 2 T2 Ice 4-wheel drive. Isa sa mga goal na aalamin namin kung ilang kilometro ang kayang takbuhin ng Jetour T2 IDM sa combination ng full charge at full tank nito at ang destinasyon ang tuktok ng Pilipinas, Ilocos Norte. Tatakbuhin namin sa isang biyahe lang ang mahigit 550 kilometers. Siya si Sir Leland. Siya ang hahawak ng Jetour T2 IDM, isang pro off-roader sa edad na 8 taon, hasana sa mga off-roading activities na minana pa niya sa tatay niya. Ako si Red, isang vlogger na nagsimula sa mga DIY tutorial sa pag-aayos ng mga sasakyan. Pero ngayon, nag-review na rin ako ng mga brand new cars na inire-release ngayon. At ang basis ko, syempre, actual experience. Kaya eto, sumama ako dito sa challenge na to para ako mismo ang maka-experience ng kakayanan ng Jetour T2. Ako ang in charge na mag-drive nitong T2 Ice 4-wheel drive. Ito rin ang unang beses ko na pupunta ng Ilocos. Unang beses ko din na magdadrive ng T2 sa actual road. Malalaman natin ngayon kung pang-forma lang ba ang Jetour T2 o talagang meron itong pagmamalaki bilang isang 4x4 SUV. 5:50 AM, nagsimula na ang biyahe. Dito pinakaramdaman ko na agad ang sasakyan ko dahil malayong biyahe ang Ilocos. Ang unang challenge dito, sasakit ba ang katawan ko sa biyahe dahil hindi biro ang distansyang tatakbuhin namin. Para ma-enjoy kasi ang long trip, dapat sa sasakyan pa lang ramdam na natin ang comfort. Hindi pwedeng sa pagdadrive pa lang, pagod at masakit na ang katawan natin. Dahil kung ganun, pagdating sa destination, tulog agad ang hahanapin mo. Guys, tingin ko, hindi ako mapapagod sa biyahe na to. Why? Mula nung pumasok kami ng expressway, kanina pa, naka-rest lang yung right foot ko. Hindi ako maapak sa accelerator or sa brake kasi naka-activate yung aking adaptive cruise control. Tingnan nyo. Nag-set ako sa 100 kilometers per hour pero tumatakbo yung car ko ng 79 to 80 kilometers per hour kasi sinusundan ko si Sir Leland yung nasa unahang car na yon. Okay? So kapag nag-slow down siya, nag-slow down din itong aking Jetour T2. Pag nag-accelerate siya, nag-accelerate din ako. So malamang nasa 82 kilometers per hour lang siya ngayon. Okay? So comfortable, tapos makakapahinga ng buong biyahe yung pa ako. Tingin ko hanggang makarating ako ng Ilocos, hindi ko masyadong magagamit yung right foot ko eh. Bahala na si Jetour T2 na mag-drive mag-isa niya, ako sa manibela na lang, di ba? First stop namin guys, Shell NLEX, nasa I think Mexico, Pampanga na to. Ito yung mga Jetour T2 na dala-dala namin. Isang T2 Lightning IDM, yung plug-in hybrid, tapos dalawang ICE. Okay, internal combustion engine. Ito guys, ang una naming stopover. Pumunta kami rito para mag-breakfast muna. Alas 7 na rin kasi. Tuloy agad ang biyahe after namin kumain dahil ang magiging sunod na destination namin, bandang La Union na. Doon na rin kasi kami magla-lunch. Hi guys, so currently nandito na kami sa Bacnotan, La Union. Nag-stopover muna kami rito para mag-take ng lunch. So as of now, nakaka 8 hours of driving na kami. Bigyan ko kayo ng konting update. Since kasama sa aming driving yung range test nung aming T2 IDM na dadala. Tingnan natin kung nakakailang range na sila tsaka kung ilan pa yung battery health. Sir, kanina, before dun sa ating ground zero, anong odometer mo? That is, ano? 5,312. 5,312. So ngayon is 5,583. So nakailang, ano na? 226 kilometers. 226 kilometers na. Pero, sa fuel namin, meron pa kaming range na kayang takbuhin na 836 plus a 19 kilometer range pa with our battery. So mukhang mahihit natin yung 1,000 mark. Yes, sir. Most possibly. Parts going ahead, medyo makapag-regen tayo. So Dahil we're hoping na maganda yung... Mas mapahaba pa natin. Yes, sir. 6 hours. Yes, sir. Oh. Patapat. Sige, kaya yan, Sir Leland. Sige, Yes, sir. balik na ako dun sa ICE ko. Yes, sir. Thank you. Medyo hapon na nang makarating kami ng Ilocos Sur.
Kung mapapansin ninyo, bakit parang ang tagal ng biyahe namin. Pero sa totoo lang, hindi kasi namin yan minamadali. Ine-enjoy din namin kasi yung view ng lahat ng bayan na dinadaanan namin. Hi guys, so first time namin makarating dito sa Ilocos. Okay? Hindi namin alam kung anong beach to. Hindi, ano yan, West Philippine Sea. West Philippine Sea rin yan guys. Pero ito yung location namin. Hindi namin alam kung nasaan kami ni Mrs. ngayon. Pero nandito kami para sa isang challenge, okay? We are doing a challenge ngayong araw na to. And we hope na maging successful yung challenge, pero we enjoy the view muna bago dumilim. Habang nagmumuni-muni sa tabing dagat yung mga kasama namin, ako sinamantala ko muna magpalipad ng drone habang medyo may liwanag pa. O di ba? Ang jeep doctor nyo, nakakapagpalipad na ng drone. Ang ganda naman kasi ng view dito, tignan nyo naman. Basta magkakaroon kayo ng long trip guys, huwag nyong madaliin. Pag mayroong magandang view, hinto muna, picture-picture at enjoyin ang moment. Quick update guys, and as of now, nandito na kami sa Arco ng Ilocos Norte. And as of now, 6:51 PM na. So mag-aalas 7 na and we are already traveling more than 13 hours. Okay, so ayun yung team. And didiretso na tayo mga bossing. 11 PM na guys at medyo malapit na kami dun sa transient house na aming tutuluyan. Grabe guys, 17 hours na kaming bumabiyahe. Akala ko yung sasakyan lang ang sasabak sa endurance challenge, pati pala kaming mga pasahero at driver. Siya nga pala, meron ako napansin dito sa G32. Since marami na rin naman ako na-drive na sasakyan, alam nyo ba na kapag may mga sharp turns, magbabagal ako ng andar kasi natatakot ako na baka biglang mag-roll over yung sasakyan. Pero dito sa G32, alam nyo ba, halos hindi ako nag-slow down kahit sharp turn pa yan. Nagtaka nga rin si Mrs. kasi parang bago sa kanya yung pagdadrive ko ng ganon. Nasanay kasi siya na basta sharp turn, medyo nagbabagal ako. Oh, paalala lang ha, dapat naman talaga pag sharp turn magbabagal tayo. Pero dito, sinubukan ko lang naman sa G32 para malaman ko kung anong kakayanan ng suspension niya. Para sa araw na to, ang overall experience natin sa pagdadrive ng G32, nakakapagod naman talaga. Hindi yung pagdadrive ha, kundi yung 17 hours na non-stop kang nagmamaneho. Pero ang kagandahan doon, sa 17 hours na yon, walang masakit na paa, walang masakit na likod, walang masakit na braso. Komportable kasi ang pagmamaneho. Lalong-lalo na dahil halos buong biyahe ko, naka-adaptive cruise control lang ako. Dagdag mo pa yung malambot na manibela at yung magandang suspension nitong G32. Dahil gabi na nga rin pala, hindi na ako nakapag-video niyan afterwards. Maaga pa kasi ang call time namin yan kinabukasan. 4 AM pa lang, assembly na ng grupo. Tapos akala ko ito na yung pinakamalayong destinasyon namin. Bukas pala, meron pa kaming pupuntahan na mas malayo pa rito. At yun ang abangan ninyo sa part 2 nitong video.